sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa, ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang 1 kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang 1 piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun pong bell pepper. 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang 1 piraso. 1,000 pesos ang 1 kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, Inquiry in Aid of Legislation. Natupad po ba yung Inquiry in Aid of Legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon.
Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa 2 pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyong ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon?